Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Maririnig ang ngisi ng Fist Demon. Tinanong si Sang-hyuk kung talaga bang iniisip nitong ito'y naiiba sa kanila dahil lang sa sila ay mayroong mas maraming bilang ng mga taong napatay na, subalit hindi nito mababago ang katotohanang nito ay magiging addict rin sa pagpatay, at magiging obsessed din. Sila raw ay magkita na lang muli sa impyerno. Sumagot si Sang-hyuk na iyon ay hindi pa nila masasabi sa ngayon, ang Fist Demon ay tuluyang bumagsak. Ang paningin ni Sang-hyuk ay itinoon sa Fist Palm Twin Demons pagkatapos ay bumaling sa isang direksyon, lumabas ka na saad niya. Alam niya rong ito'y nanonood kapag hindi pa ito lumabas ngayon ituturing niya itong kalaban. Sa likod ng puno ay lumabas ang isang individual. May apologies warrior bungad niya, umano'y lumalabas na siya'y naging impolite nang hindi sinasadya. Gusto niya lang daw sanang makatulong subalit nakita niyang dino-domina nito ang laban at ang mga galaw nito. Sumabat si Sang-hyuk na dahil dun ito ay nakapagpas siyang manood na lang ganoon daw ba. Sa muli ay humingi ng tawad ang individual umano'y kapag siya ay pinatawad nito, gagawin niya ang kahit na ano mang gusto nitong ipagawa. Hasambit ni Sang-hyuk sa kanyang isip, mukhang ito raw ay nagmula sa Orthodox faction, base sa napaka-cringy na tono nito at sa kung papaano nito na lamang impolite na mag-sneak look sa martial arts ng iba. Inilahad ng individual na sa totoo lang ito'y talagang napaka-amazing nagawa nitong matalo ang mga notorious wanted criminals na mayroong bounty, nagawa nitong matalo ang Fist Palm Twin Demons ng mag-isa. Bounty, patanong na tugon naman ni Sang-hyuk. So sinasabi raw ba nitong nilagyan ng patong sa ulo ng government ang mga iyon? Tama yun, tugon ng individual, at ginawa na ng government ang lahat ng kanilang makakaya, subalit hindi mahatid-hatid sa hustisya ang mga kriminal na iyon. Kasabay ng pagbaling ay inilahad ni Sang-hyuk na ngayon lang ay sinabi nitong gagawin nito ang anumang ipagawa niya, hindi raw ba? Kung ganun ano raw ba kaya kung i-report na muna nito ang patungkol sa bagay na ito sa government ng luoyang kapag iyon ay ginawa nito, kakalimutan niya na yung inasal nito kanina. Sa excited na paraan ay nagtanong ang individual kung talaga bang iyon lang ang kailangan niyang gawin. Oo, tugon ni Sang-hyuk, iyon ay sapat na. Ang kanyang mga kamay ay agad na in-extend ng individual patungo sa kamay ni Sang-hyuk. Umano'y salamat sa forgiveness nito, nagpakilala bilang Yoon Tae-ho. Titiyakin niya rong ipapaalam niya sa government ang patungkol sa bagay na ito. Si Sang-hyuk naman ay nagpakilala bilang Yoon Woo-tae. Sila raw ay magkita na lang muli kung bibigyang pahintulot ng tadhana. Sa sumunod na araw maging si Sang-hyuk ay tumungo na rin sa government office ng Luoyang Province, kung saan nag-abot ng isang pouch ng gold coins ang governor. Inilahad ng governor na ito'y talagang isang karangalan para sa kanya, umano'y hindi niya lubos maisip na makikita niya ng personal ang tanyag na chivalrous dragon. Pardon, pagtataka naman ni Sang-hyuk, chivalrous dragon, assure, tugon niya sabay dagdag sa kanyang isip. Napatanong kung kailan pa nagsimula ang mga tao sa pagtawag sa kanya sa ganito ka-cringy na pangalan. By the way, dagdag niya sabay dampot sa pouch, so ito ang bounty para dun sa Fist Palm Twin Demons, tama raw ba? Oo, tugon ng governor, na sa mga 1 gold niyang lahat-lahat. Sa kanyang isip ay napasabi si Sang-hyuk na ang buwanang gastos ng isang commoner ay nasa 1 silver niyang at ang 1 gold ay nasa 100 silver niyang ang katumbas, so ang hawak niya ngayon ay napakalaking halaga. Yung Yoon Tae-ho na iyon talagang tinupad nun ang kanyang pangako, at since ngayong siya'y may pera na, siya raw ba ay tutungo sa kung anong lugar na nice sa araw na ito. Mula doon ay lumipat ang eksena sa isang inn, sa kung saan ay mayroong inilapat na talisman. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sang-hyuk na nung una ay inakala niya na yung mga ancient Ming Dynasty buildings na madalas na nababanggit sa Wuxia stories ay liithaw sa kanyang pag-reincarnate, subalit, siya ay nagulat nang mapag-alaman niyang ang mundong ito ay ibang-iba. Well, talagang hindi niya pa raw narinig noon ang patungkol sa June Kingdom na sinubukang i-unite ang Central Plains. Ang mundong ito rin ay mas developed at mas civilized kaysa sa inakala niya. Hay, dagdag niya pa kasabay ng pagloblob, ito raw ang matagal niya nang hinahanap. Ito ay isang teknik na nilikha gamit ang mga charms at magic. Somehow ang lugar na ito, pakiramdam niya, ay mas fantasy world kaysa sa Wuxia world. Tiyak na mas marami pa siyang matutuklasan sa kanyang patuloy na paglalakbay sa mundong ito.
Makalipas ang ilan pang mga sandali ay natulog na si Sang Hyuk kapansin-pansin ang pagpasok at paglapit sa kanya ng isang individual, at ito'y walang iba kundi yung Yoon Tae-ho na nakilala niya o nagmatiyag sa kanya doon sa gubat nung nilalabanan niya ang Fist Pump Twin Demons. Si Yoon Tae-ho ay nag-proceed sa may bandang aparador mayroong kung anong hinahanap, sa kanyang isip ay inilahad na natitiyak niyang iyon ay narito subalit damit, iyon ay saan nito itinago. Gayunpaman sa parehong pagkakataon siya ay ginulantang ng isang boses na nagsasabing ito'y hindi dapat na magnakaw dito. Si Yoon Tae-ho ay agad na nag-retaliate gamit ang kanyang kanay subalit, siya ay pinatalsik lang ni Sang Hyuk gamit ang sunod-sunod na finger attack. Siya ay napaupo na pamura na patanong kung binlock ba nito ang kanyang mga acupoints, bakit hindi siya makagalaw. So lahat ni Sang Hyuk nakita raw ba nito ang hinahanap nito? Ang individual na nasa harap niya ay tinawag na Yoon Tae-ho. Si Yoon Tae-ho naman ay nagtaka sa pautal na paraan ay nagtanong kung papaano nito nalaman, paano pa ba tugon ni Sang Hyuk, umano'y alam niya na nung sandali pa lang na siya'y nilagyan nito ng tracking scent nung dinampot nito ang kanyang kamay at malamang sa malamang na siya'y napagkamalian din ito bilang disciple ng Phantom Armor Tyrant King. Ano sambit ni Yoon Tae-ho sa kanyang pagkabigla subalit hindi raw ba talaga naman na ito ay ang disciple ng Phantom Armor Tyrant King, nope tugon ni Sang Hyuk sabay upo gayunpaman kalimutan na nila ang patungkol sa bagay na iyon ngayong ito'y nahuli niya in action, ang buhay nito'y nabibilang na sa kanya. Nagtanong kung gusto ba nitong mamatay sa kanyang mga kamay, o sasabihin nito sa kanya kung sino ba talaga ito. Hapangising tugon ni Yoon Tae-ho ito na kilala bilang Chivalrous Dragon siya ay sasaktan, iniisip daw ba talaga nitong siya'y matatakot nito. Hatugon ni Sang Hyuk lumalabas na hindi pa rin daw pala nito naiintindihan kung ano ang sitwasyon na kinasasadlakan nito ngayon, talaga raw bang iniisip nitong siya'y walang kakayahang mag-torture. Sa ngayon ito ay binibigyan niya ng tsansa ngunit sa sandaling siya'y nagsimula na sa torture ito'y huhubaran niya pababaluktutin patutuwarin and then, naalarma si Yoon Tae-ho sa kanyang narinig. Idinagdag ni Sang Hyuk na ilalabas niya ang ano nito and then aanuhin ito siguruhin lang nitong wag gumalaw, nang ito'y ma-enjoy niya ng husto. Nanginginig na sambit ni Yoon Tae-ho hindi raw ba't ito ay ang Chivalrous Dragon ng Orthodox sect, kaya papaanong naiisip nitong gawin ang ganoon kalalang bagay. Halapit pa ni Sang Hyuk Chivalrous Dragon, iyon ay hamak lamang na false rumor at sadyang, nagkataon lang na ang mga umatake sa kanya ay puro mga villains. Alright dagdag ni Sang Hyuk nasaan na raw ba yung gunting nang masimulan niya na, sa puntong ito'y tuluyan ng bumigay si Yoon Tae-ho nagsabing gagawin niya ang kahit na anong gusto nito, kaya pakiusap siya'y wag na nitong e-torture pa. Hahahatawa naman ni Sang Hyuk, mukhang ang lahat ay umaayon sa plano. Kasabay ng pag-extend ng kamay ay sinabi ni Sang Hyuk na tatanggalin niya na muna ang maskara nito nang makita niya ang tunay na ekspresyon na suot nito. Teka lang saglit pighil ni Yoon Tae-ho subalit si Sang Hyuk ay hindi na nagpapigil at sa hindi sinasadya, ang natanggal niya ay hindi lang face mask kundi pati na rin ang skin mask na suot ni Yoon Tae-ho. Ano sambit ni Sang Hyuk sa kanyang pagkabigla ito raw pala ay isang babae, nagtanong si Yoon Tae-ho kung mayroon ba itong reklamo. Hasambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip ang isiping ang isang handsome guy na na-meet niya sa kung saan sa Wuxia novel ay isang babae pala na in disguise, darn ito raw ay napaka-cliché. Ngunit, ano raw ba ang dapat niyang gawin ngayon sa babaeng ito? Sa kanyang isip naman ay napasabi si Yoon Tae-ho na sa rate na ito either siya ay mamatay sa mga kamay nito o kaya naman makulong kaya kailangang may gawin siya, agad na tumayo. Hey sigaw niya kilala raw ba nito kung sino siya? Hapatanong na tugon ni Sang Hyuk kilala kung sino ito, tingnan mo raw ito ang attitude ay bigla na lang nagbago. Sumigaw si Yoon Tae-ho na ang kanyang ina ay ang leader ng Hao Clan, nabigla si Sang Hyuk sa kanyang narinig. Asambit niya pagkatapos ay tumawa umano'y ang sinabi nito ay napaka-ridiculous bakit naman daw ba nito impersonate ang isa sa 3 great clans ng Luoyang, ano sasabihin din daw ba nito na ang ama nito ay isa ring great person. Sumagot si Yoon Tae-ho na siya ay seryoso talagang ang kanyang ina ay ang leader ng Hao Clan umano'y kung ayaw nitong maniwala sa kanya, then tingnan nito ang nasa loob ng kanyang damit. Hihihingisi ni Sang Hyuk talaga raw bang maaari niyang tingnan ang nasa loob ng damit nito,
You perverted bastard, hiyaw ni Yun Taeho. Sige, subukan lang daw nitong maglapat ng daliri sa kanya at ito'y papatayin niya. Alright, sambit ni Sang Hyuk. Siya raw ay naniniwala na tugon ni Yun Taeho, ito'y naniniwala na sa kanya. Inilahad ni Sang Hyuk na normally sa ganitong sitwasyon walang sino man ang magpapanggap bilang young leader ng Hao Clan at kung talaga mang ito ay ang anak na babae ng Hao Clan leader, yung ginawa nito ngayon lang ay isang pagkakamali. Ano, pagtataka naman ni Yun Taeho? Pagkakamali? Ano ang ibig nitong sabihin? Sumagot si Sang Hyuk na salamat dito sa ngayon siya ay mayroon ng something na maaaring magamit upang makontrol ang Hao Clan, sarcastic na lahad naman ni Yun Taeho. So ang ganitong uri raw pala ng tao ay ang Chivalrous Dragon. Ang Luoyang Pavilion ay isa sa 3 pinakatanyag na buildings ng Luoyang. Ito ay isang brothel na naging kilala dahil sa kanilang tanyag na alak, ang tinatawag na fairy wine. Ang lahat ng iba't ibang tanyag at mga maimpluwensyang tao ay bumibisita sa lugar na ito, gayunpaman mayroong sekreto ang Luoyang Pavilion na ang nakakaalam ay iilan lang, at iyon ay ang katotohanang ang lugar na ito ay ang mismong headquarters ng Hao Clan. Nice to meet you. Bungad ng isang babae. Siya raw ay si Yoon Solhyun, ang leader ng Hao Clan. Ang Luoyang ay mayroong 3 great clans at ang cultivation ng leader ng Hao Clan na si Yoon Solhyun, ay nasa start na ng supreme peak level. Habungad ni Sang Hyuk, ito raw ay incredible, ito ay napakakalmado pa rin sa kabila ng katotohanang hostage niya ang sarili nitong anak. Nagtanong si clan leader Yoon kung siya ba'y binabantaan nito ngayon. Sumagot si Sang Hyuk na sila'y wag nang magpanggap pa ng ganito at maging honest na lang sa isa't isa. Ini-expect nitong mahuhuli niya ang anak nito, tama raw ba? Nabigla si Yun Taeho sa kanyang narinig. Paano mo nasabi? Tanong ni clan leader Yun. Siya nga pala, ang tunay na pangalan ni Yun Taeho ay Yun Biwa, kaya magmula ngayon ang gagamitin natin ay Yun Biwa na. Inilahad ni Sang Hyuk sa clan leader na ang babaeng anak nito na si Yun Biwa ay mayroon ng makating kamay magmula pa pagkabata, subalit ito ay ang kauna-unahang pagkakataon na ito'y nagnakaw ng ganito ka-daring, kaya siguro naman hindi nagmi-make sense kung hindi alam ng clan leader ang patungkol sa bagay na ito, tama raw ba? Nainis si clan leader Yun sa kanyang narinig. Napatanong kung gaano karami ang isinuplong ng babaeng ito sa taong ito. Sa kanyang isip naman ay sinabi ni Yun Biwa na papaano naman daw ba mangyayaring hahayaan niya lang na ma-torture ang sarili niya. Idinagdag ni Sang Hyuk na bukod doon ang tanging rason lang kung bakit nagawang makapagtago ni Biwa habang ang mga villains na iyon ay humahabol sa kanya ay dahil sa mayroong mga taong nagmula sa Hao Clan na tumutulong kay Biwa. Besides, ito ay ang siyang nagkalat sa rumor na siya ay ang disciple ng Phantom Armor Tyrant King, tama raw ba? Yang mantugon ni clan leader Yun, umano'y ang hula nito ay masyadong far-fetched. Sumigaw si Sang Hyuk na wag na itong magmaang-maangan, ang tanging organisasyon lang na mayroong kakayahang magkalat ng mga rumor ng ganoon kabilis ay ang Beggar Sect at Hao Clan. Isa pa siya ay mayroong ebidensya, at iyon ay walang iba kundi ang mismong anak nito na nahuli niya. Mother, sigaw ni Biwa, ito raw ay napaka-unfair ang impormasyon na iyon, tiyak na iyon daw ay, subalit hindi niya na naituloy pa ang sasabihin niya pa sana sapagkat siya ay pinutol ng tawa ni clan leader Yun. Amazing lahad niya kay Sang Hyuk, ito raw ay talagang napaka-amazing, ito na descendant ng Golden Tiger Wall, ay nagtataglay ng parehong exceptional na martial prowess at intelligence. So sambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip, so talaga raw palang alam nito kung saan siya nagmula. Sadyang nakakainis lang isipin na ito'y nagkalat ng false rumor patungkol sa kanya. So saad niya, so papaano daw ba nito binabalak na mag-compensate sa kanya? O may tugon naman ni clan leader Yun, hindi raw ba ito curious kung bakit ginawa niya ang bagay na iyon? Syempre, tugon ni Sang Hyuk, siya raw ay curious, subalit ang mga bagay-bagay ay magiging mas troublesome lang kapag siya ay nagpatuloy sa pag-involve sa kanyang sarili sa bagay na ito, kaya kung ito ay magko-compensate para sa mga losses na natamo niya, siya ay aasta na lang na walang ganoong bagay na nangyari. Sinabi ng clan leader na talaga wrong ito ay umaasta bilang young leader ng Golden Tiger Wall, ito ay napakahusay sa pag-take ng initiative sa mga conversations, so ano raw ba ang gusto nito? Sumagot si Sang Hyuk na una, kapag humingi ng tulong ang Golden Tiger Wall sa Hao Clan, kailangan nitong tumulong ng at least isang beses at pangalawa, ibigay nito sa kanya ang Azure Wolf Plaque.
Siya nga pala ang Azure Wolf plaque na tinutukoy ni Sang-hyuk ay token ng honorary elder ng Hao clan. Pasigaw na nagtanong si clan leader Yun kung siya ba ay mukhang tanga sa paningin nito, umano'y ang mga kondisyong iyon ay labis-labis para sa isang compensation. Ano tugon ni Sang-hyuk sabay release ng internal energy? Nagtanong kung ano ang pinagsasasabi nitong kalabisan ang Hao clan ay nagdulot sa kanya ng tatlong malalaking loss. Una, siya ay ginugulo ng maraming mga tao dahil sa pagkakalat nito ng mga false rumor. Pangalawa ay relationship na strain nito ang potensyal sanang relationship sa pagitan niya at ng Phantom Armor Tyrant King na isa sa top 100 martial masters at ang ay ipina-infiltrate nito ang kanyang sariling anak sa kanyang bed chambers upang mag-attempt na pagnakawan siya. Papaano ito naging posible? Sambit naman ni clan leader Yun sa kanyang isip. Papaanong nangyaring ang isang peak martial master ay nagtataglay ng ganitong bloodlust, isang bloodlust na nag-i-exode ng ganito katinding pressure. So lumalabas daw pala na ang natanggap niyang impormasyon ay mali na sa umpisa pa lang. Although siya ay nasa start pa lang ng supreme peak level, subalit ang isiping ang isang individual na nasa ganitong edad ay mayroong kakayahang i-overwhelm siya, si clan leader Yun ay napabuntong hininga. Alright, lahat niya tinatanggap niya na raw ang pagkatalo umano'y dapat inalam niya muna ang level nito bago gumawa ng kung anong bagay. Iyon ay kanyang pagkakamali, so ano raw ba ang panghuling kondisyon nito? Sumagot si Sang-hyuk na iyon ay hindi ganoon kaseryoso, pakiusap ibigay nito sa kanya ang name list ng top 100 Jangho Martial Masters. Hatugon ni clan leader Yun name list ng top 100 Jangho Martial Masters at para saan naman daw ba ito? Ano binabalak daw ba nitong hanapin ang bawat isa sa mga iyon at mag-request ng sparring? Oo, confident na tugon ni Sang-hyuk. Ano sambit naman ni Yun Biwa sa kanyang isip? Ito raw ba ay seryoso? Malamang na ito raw ay kabilang sa mga tipong baliw na baliw sa pakikipaglaban. Si clan leader Yun ay nagpigil ng tawa. Well, lahad niya, sa tingin niya talagang ang pinakakailangan ng isang rising martial master na tulad nito ay experience. Inamin ng clan leader na totoong ang disciple ng Phantom Armor Tyrant King ay mayroong dalang Heaven Ascension Elixir bilang regalo sa Nangong clan at siya ay nakatanggap ng request. Iyon ay ang siguruhing iyon ay makakarating doon ng ligtas at nakatanggap ng malaking halaga bilang compensation. Well, sambit ni Sang-hyuk sa kanyang isip. Iyon daw ay nagmi-make sense, sabay tanong, kung bakit bigla na lang nitong sinasabi ang mga bagay na ito sa kanya. Sinabi ni clan leader Yun na siya ay humihingi ng tawad sa pag-involve dito sa incident na ito, although iyon ay hindi niya ginawa ng sadya. Well, sabat ni Sang-hyuk, iyon naman daw ay ayos lang sa kanya hanggat ito lang ay magbigay ng compensation. Well, tama na raw ang patungkol doon para naman sa ginawang wrongdoings ng anak nito sa kanya, siya raw ay umaasang ito ay bibigyan nito ng severe na kaparusahan. Ano, sigaw ni Biwa, at bakit naman daw ba kailangang siya'y makatanggap ng parusa? Who the hell are you? Sigaw niya pa. Who the hell daw ba ito upang mag-suggest ng ganoon, you perverted fighting maniac? Siya raw ay tantenan nito. Mula doon ay lumipat ang eksena sa sumunod na araw. Ang una sa listahan ay si Dam Hogay. Inilahad ni Sang-hyuk na ang makuha ang name list ng top 100 martial masters. Ito ay isang napakainam na deal. Rank number 85 Dam Hogay. Dagdag niya pa, umano'y ang isiping ito'y nasa malapit lang, siya ay dinapuan ng swerte at kasabay ng pagtago sa listahan, ay idinagdag na kailangan niyang malabanan ang taong ito. Rank number 85 ng Jangho Top 100 Martial Masters, Dam Hogay. Habang ang pagiging kabilang sa top 100 martial masters ay isang amazing feat, ang mundo ay mas naglalapat ng atensyon sa kanyang eccentricities, kaysa sa kanyang martial arts. Ang kanyang eccentricities ay basically, pagiging obsessed sa pagtalakay sa mga bagay-bagay katulad na lamang ng mga pangalan. Mayroong mga rumor na kapag ka si Dam Hogay ay nasatisfy sa mga bagay na iyong sinabi sa kanya, ito ay magbibigay ng token na kilala bilang beggar plaque, isang bagay na magpapatunay na ikaw ay mayroong koneksyon sa beggar sect. Gayunpaman, wala pang sino man ang nakakatanggap sa plaque na iyon kailanman. Si Sang-hyuk ay nagpakilala bilang Yonwate. Siya raw ay baguhan lang sa Murim at Sir Dam Hogay ng beggar sect. Siya raw ay nagpapaabot ng respeto at paggalang. So tugon ni Elder Hogay, so ang rason kung bakit siya nito hinahanap ay upang magkwento sa kanya ng interesting na mga stories, tama raw ba?
Oo, tugon ni Sang Hyuk, siya raw ay mayroong napakaraming stories na hindi pa nito naririnig noon halingon ni Elder Hoge, ngunit narinig niya na ang karamihan sa mga stories ng mundong ito, yet sinasabi nitong ito ay nagdala ng mga stories na hindi niya pa naririnig noon. Kasabay ng pag-release ng Internal Energy ay idinagdag na kapag ka ang mga stories na ito na sinasabi nito ay normal lang at common, tinitiyak niyang ito'y makakatanggap ng kaparusahan mula sa kanya. Ang pressure na ito sambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip, definitely ito ay isang napaka-skilled na martial master, ngunit anong kwento raw ba ang dapat niyang ilabas upang ma-hook ito? Sa parehong sandali ay mayroong naisip na idea si Sang Hyuk, sambit niya sa kanyang isip, kung ang usapan lang naman ay Waxia, tiyak na ang story na iyon ang akmang-akma. Pagtataka naman ni Elder Hoge, napatanong sa kanyang isip kung bakit bigla na lang naging excited ang brat na ito. Sir, lahad ni Sang Hyuk, umano'y mas mainam kung sila'y lumipat sa isang inang masimulan niya na ng maayos ang kanyang kwento. Tugon ni Elder Hoge, ayaw niya rong makipag-inuman sa sino man na hindi niya kinikilala bilang mahusay na storyteller. Gayunpaman, makalipas lang ang ilang sandali ay lumipat ang eksena sa isang inn, at lumalabas na sa puntong ito ay nakapagkwento na si Sang Hyuk. Hahahatawa ng matanda, so ano na raw ba ang sumunod na nangyari sa unggoy na iyon? Tugon ni Sang Hyuk, maging siya rin daw ay nagtataka kung ano na ang nangyari sa unggoy na iyon. "You brat," sigaw ni Elder Hoge, ito raw ay tumigil na sa pagpo-fool around at sabihin na sa kanya agad. Hahahatawa ni Sang Hyuk, ito raw ay napaka-impatient, umano'y mayroon pang maraming eksenang natitira sa kwentong iyon, kaya lasapin na muna nila ang mga pagkaing narito. "You little brat," sigaw ni Elder Hoge, umano'y papaanong nangyaring ito'y bigla na lang titigil sa pagkwento sa ganoong uri ng story. Hahangisi ni Sang Hyuk, gaya ng inaasahan iyon ay gumana. Ang sino mang martial artist ay tiyak na magugustuhan ang story na Journey to the West. Ang tinutukoy niya rito ay walang iba kundi ang kwento ni Sun Wukong. Dagdag pa ni Sang Hyuk sa kanyang isip, siya raw ba ay magre-request ng sparring bilang kapalit ng kwentong ito? Sir, lahad niya sa matanda, gusto niya raw itong hingan ng pabor. Tugon ni Elder Hoge, how absurd umano'y, kahit na ang story pa nito ay interesting, iyon ay hindi sapat upang ibigay niya rito ang beggar plaque. Don't worry, tugon ni Sang Hyuk, wag daw itong mag-alala dahil siya ay mayroon pang maraming kwento para rito, at ang gusto niya lang ay ang mag-request ng sparring, hindi ang beggar plaque. Sigaw ng isang lalaki sa kabilang mesa, gusto niya lang daw itong makatabing umupo, kaya bakit ito nagpapa-hard to get? Pakiusap, hiyaw ng babae, pakiusap, siya raw ay bitawan nito. Sa paiyak na paraan ay nagtanong kung bakit nito ginagawa ang ganitong bagay, hindi raw ba't sinabi niya nang ayaw niya itong makatabi. Buntong hininga ni Sang Hyuk, umano'y sa mga Waxia stories ay palaging mayroong nangyayaring bagay na ganito, palaging mayroong mga lalaking ipagpipilitan ang kanyang sarili sa isang babae pagkatapos na makainom. Nagtanong ang lalaki kung kilala ba nito kung sino siya, siya raw ay ang young master ng Shintai sect, kaya dapat na ikarangal pa nga nito na ito ay kanyang type. Sabat ni Sang Hyuk, ito raw ay tumigil na ito ay lalo lang nagmumukhang pathetic. Patanong na tugon naman ng lalaki, ito raw ba ay mayroong death wish? Well, lahad ni Sang Hyuk, sa simula pa lang alam niya nang hindi ito nakakaintindi ng lengguwahe ng mga tao, gayunpaman sa sumunod na segundo ay makikita ang paglipad ng mga piraso ng mesa. Ganito ang naging reaksyon ni Sang Hyuk, nang makita ang ginawa ng babae sa young master kuno ng Shintai sect. Ang young master ay napahawak ng mahigpit sa mesa. You fucking bitch, hiyaw niya, kilala raw ba nito kung sino siya? Ito ay dead meat na ngayon. Tugon ng babae, hindi raw ba't kakasabi lang nito na ito ay ang young master ng Shintai sect. Muling nagpakawala ng sampal na siyang nagpalipad sa young master paitaas, idinugtong ng babae na ngunit sa paningin niya ito ay isang hamak lang na immature spoiled brat. You bitch, sigaw ng isa sabay bunot ng espada. Ang pangahas naman daw nitong gumamit ng violence laban sa kanilang master. You scoundrel, sigaw ng babae, bakit sino raw ba ang namwersang umupo sa tabi niya kahit na pagkatapos niyang tanggihan? Tugon ng individual kasabay ng kanyang pagsugod, so ito raw pala ay mayabang dahil lang sa ito ay medyo maganda. Inilabas ng babae ang kanyang bakal na pamaypay mula sa kanyang sleeves, at gamit ito ay sinalo ang paparating na atake. Sambit ni Elder Hoge, so lumalabas na ito raw pala ay hindi lang kung sinong mahina na young lady.
Hasambit naman ni Sang Hyuk sa tingin niya raw nakita niya na ang ganitong bagay noon, ang ganito kaklishe na eksena ay madalas na nangyayari sa kung saan. Ang mga scoundrels mula sa mga orthodox na sekta ay manghaharas ng sexually sa isang young lady and then mapaparusahan dahil doon, napatanong ang individual kung bakit napakalakas ng babaeng ito. Sumugod ang isa pa mula sa likod subalit bigla na lang mayroong lumipad na upuang kahoy tumama sa kanyang tuhod, naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Lumalabas na ito pala ay kagagawan ni Elder Hoge kasabay ng pag-inom ng alak ay nagsabing siya'y hindi makapaniwalang pinagtutulungan ng dalawang grown men ang isang unarmed na lady, ang mga ito raw ay dapat na mahiya sa kanilang mga sarili. Hayop na pulubi sigaw ng isa nagtanong kung bakit ito nakikialam, sa sumunod na eksena'y ganito na ang kanyang naging reaksyon, nang makita ang sinapit ng isa niya pang kasamahan kapansin-pansin din, na bumula na ang bibig ng kanyang young master. "You bastard," sigaw niya umano'y ni hindi lang sa pinaglapatan ng mga ito ng kamay ang kanyang young master ni knockout pa ng mga ito ang kanyang kaibigan mga bastard ang mga ito raw ay nakagawa ng grave mistake, talaga raw bang iniisip ng mga itong ito'y palalampasin ng Shintai sect? Hatugon ni Elder Hoge subalit ang mga ito raw ay ang siyang nakagawa ng grave mistake dito hindi pa rin daw ba nito kilala ang young lady na ito pagkatapos na makita ang pattern sa iron fan nito, ang young lady na ito ay direct descendant ng Zoge clan. Siya nga pala ang babaeng ito ay nagngangalang Zogemiwa, second direct descendant ng Zoge clan. Pautal na tugon ng individual yung sinabi nito Zoge clan, itiniklap ni Miwa ang kanyang iron fan. May apologies lahat niya sa matanda subalit papaano raw ba nito nagawang makilala ang kanyang identity sa pamamagitan lang ng pattern na nasa kanyang iron fan, hatugon ng matanda papaano naman daw ba mangyayaring ito'y hindi makikilala ni Dam Hoge na isang elder ng beggar sect. Mula doon ay tumungo na si Miwa sa mesa ng dalawa. "Nice to meet you Sir Dam Hoge," bati niya siya raw ay si Zogemiwa, kakasimula niya pa lang sa kanyang binabalak na paglalakbay sa kabuuan ng Murim subalit matagal niya nang naririnig ang great name nito. Hahahatawa ng matanda wag daw itong mag-alala, dahil ang pangalan niya ay hindi naman ganoon ka-great. Not at all tugon ni Miwa at isa pa, salamat sa tulong nito. By the way lahat ni Elder Hoge marahil ito raw ay natuto ng martial arts subalit papaanong nangyaring ito'y naglalakbay ng walang anumang kasama kung nagkataon na ang nakalaban nito ay isang peak martial master, tiyak na ito'y nasa trouble na ngayon. Well sir tugon ni Miwa gaya ng alam na nito though ang Zoge clan ay hindi ganoon ka-exceptional pagdating sa martial arts ang mga trap formations devices at academy naman ay ang kanilang forte, sila rin ay nagpa-practice ng ilang types ng magic. Kung kaya kapag siya ay naka-encounter ng isang martial master na mahirap na edil anumang oras ay maaari niyang summon ang Gluttony God, isang magic skill na tanging mga direct descendants lang ng Zoge clan ang tinuturuan at depende sa sitwasyon, maaari niya ring gamitin ang isang magic spell na mayroong kakayahang kontrolin ang space. Hasambit ni Sang Hyuk sa kanyang isip so ito raw pala ay nag-e-specialize sa magic at ni marunong din ng summon ng magic umano'y maybe maaari niya itong subukang pag-aralan kapag siya ay nagkaroon ng tsansa. Inilahad na ang isa sa mga iyon ay nagsabing siya ay young master ng Shintai sect tama raw ba nagtanong si Elder Hoge kung sino ang tinatanong nito ito raw ba ay nag-aalala, sir tugon ni Sang Hyuk bakit naman daw ba siya mag-aalala? Hahahatawa ng matanda lumalabas na siya ay nakagawa ng mistake, dahil papaano naman daw ba mangyayari na ang Zoge clan na isa sa 5 great clans ay matatakot sa isang hamak lamang na maliit na sekta at since ito ay ang direct descendant ng Golden Tiger Wall na isa sa 10 great commerce clans, ito rin ay walang dapat na ipag-alala. Kapansin-pansin ang reaksyon ni Miwa sa kanyang narinig so ito raw pala ay ang anak na lalaki ng Golden Tiger Wall leader idinagdag sa kanyang isip na talagang napakaliit ng mundo, upang sila ay mag-meet ng ganito rito. Sambit niya nang makita ang ekspresyon ni Sang Hyuk sa kanyang isip naman ay inilahad ni Sang Hyuk na ang lahat ng mga women clichés na lumitaw sa Wuxia story ay lumitaw din dito ang Murim world daw ba na ito ay isang tunay na lugar, o isa lamang virtual world. Kung ito ay isang virtual world ibig sabihin ba nun ang lahat ng mga na-meet niya na at naging connected sa kanya ay peke rin, nagtanong si Elder Hoge kung ano ang problema.
Well, tugon ni Sang Hyuk, kung ang isang klise ay mangyayari rin naman mas maigi kung iyon ay asikasuhin niya na ngayon, isang bagay naman na ipinagtaka ng dalawa. Ano pa, tanong na sambit ni Elder Hoge klise, napatanong kung ito ba ay bagong kataga na madalas na ginagamit ng mga young man ngayon. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Shintai sect, maririnig ang boses ng sect leader, nagtatanong kung who the hell ang nangahas na gawin ang bagay na ito sa kanyang anak. Sabihin mo, sigaw niya sa isa, sabihin nito sa kanya ngayon, sino ang taong iyon? Tugon ng disciple umano'y patungkol doon, ang young master ay nagpapahinga lang saglit sa isang inn. Sabat ng sect leader sa isang inn, nagtanong kung sino ang mga taong nang ahas na gawin ang bagay na ito. Siya nga pala, ang taong ito ay si Kang Sokjo, ang sect leader ng Shintai sect. Sumagot ang disciple na mayroong isang young lady na nagpakilala bilang direct descendant ng Zoge clan at isang matanda na mukhang nagmula sa beggar sect, at isa pang unknown na young man. Sambit ng sect leader sa kanyang isip sa kanyang pagkabigla, hindi raw ba't ang Zoge sect ay kabilang sa 5 great clans, at papaanong nangyaring maging ang beggar sect ay involved din? Kung ganun, na ang dapat nilang gawin? Kailangan nilang mag-retaliate since ang young master ng kanilang sekta ay inatake, subalit ang kanilang sekta ay walang anumang panama sa Zoge clan, o kaya naman sa beggar sect. Ngunit teka lang, dagdag niya, nagtanong kung sino yung pangatlo. Sumagot ang disciple na hindi rin nila alam ang detalye, subalit sa tingin niya, kakamit pa lang ng taong iyon sa young lady na iyon na nagmula sa Zoge clan at doon sa elder na nagmula sa beggar sect. Tugon ng sect leader, so ganoon daw pala, pues kung ganoon, tiyak na ang taong iyon ay hamak lamang na nobody. Alright, kung ganun, hanapin nito ang isang iyon at dalhin dito. Pardon, tugon naman ng disciple, ngunit hindi raw ba't dapat na alamin muna nila kung sino ba talaga ang taong iyon? Sumagot ang sect leader na kahit na iyon pa ay mayroong ilang koneksyon, iyon na ang best choice kumpara sa dalawang iyon. Hanggat iyon lang ay hindi ganoon kakilala nung dalawa, ang mga iyon ay hindi makaka-interfere. Ngayon dalhin na nito ang taong iyon ngayon din. Kapag kasinubukang mag-resist, bugbugin na lang hanggang sa bingit ng kamatayan. Gayunpaman, sa parehong sandali ay mayroong kung anong bagay na dumaan ng napakabilis sa kanilang harapan, tumagos sa dingding ng silid, tumagos hanggang sa labas ng back gate. Yung bagay na lumipad ay bumaon sa lupa, mukhang isang semento. Maririnig ang pag-ubo ng young master, habang ang sect leader naman ay napatanong kung what the hell yung nangyari. Sa labas ng silid ay maririnig ang nililikhang ingay ng mga disciples na tila ba nahihirapan. Sa muli ay napatanong ang sect master kung ano ang nangyayari. Sa labas ay kumain ng suntok ang isang disciple sa ground, ay makikitang ilang mga disciples na ang nagawang mapabagsak ni Sang Hyuk na sa kasalukuyan ay nakasuot ng face mask. How dare you, sigaw ng iba pang mga disciples, sabay sugod patayin ang isang ito. Nagtanong kung talaga bang iniisip nitong ito'y makakalabas dito ng buhay. Klise, sambit ni Sang Hyuk, klise, umano'y ang klise na mga bagay ay pinakamainam kapag nawasak. Mula rito ay nagpatuloy ang laban. Si Sang Hyuk ay gumamit ng left hook, right hook at iba pang mga boxing techniques. Sumigaw ang iba pang mga sumugod na ito'y papatayin nila. Sa kanyang isip ay inilahad ni Sang Hyuk na ngayong ang kanyang katawan ay covered na ng internal energy, maging ang mga normal niyang suntok ay magiging napaka-destructive, at ang isang suntok na covered ng internal energy ng isang Supreme Peak Martial Master, ay kasing lakas ng kanan. Ilang sandali pa ay dumating na ang sect leader. What a mess, bungad niya. Nagtanong kung ano ang mess na ito na ginawa nito sa lugar niya, agad na sumugod. Nagtanong kung ito ba ay ipinadala ng Origin Blood Sect. Ang paparating na atake, ay sinalo ni Sang Hyuk gamit ang gauntlet na nasa kanyang kamay. Sambit ng sect leader, sabay tawa umano'y ang gauntlet na suot nito ay napaka-interesting. Agad na umatras, titingnan niya raw kung maging ito ay mabablock din ito. Umatake gamit ang sword technique na tinatawag na Blood Crane Demon Formation. Si Sang Hyuk ay agad na umiwas, umikot-ikot sa ere at umatake gamit ang sipa. Ang sect leader ay tumilapon, sumadsad, tumagos sa isang mahabang building, patungo sa isang partikular na silid. Pagtataka ng sect leader na gawa nung mabasag ang kanyang core gamit lamang ang isang simpleng sipa. Sa sumunod na segundo'y nasa harap niya na si Sang Hyuk. Bastard, sigaw niya. Nagtanong kung who the hell ito. Sa kasamaang palad ay bumaling lang si Sang Hyuk. Hoy bastard, sigaw ng sect leader. Ano, siya raw ba ay ini-ignore nito? Hoy bastard,
ito raw ay tumigil. Si Sang Hyuk ay nagpatuloy lang sa kanyang paghakbang, mukhang mayroong bagay na umagaw sa kanyang atensyon, at mukhang iyon ay ang painting na ito. Kasabay ng buntong hininga ay inilahad na hindi niya masabi kung ang mga ito ba ay creative o hindi. Papaanong nangyaring ang money vault ay inilagay lang ng mga ito sa likod ng isang painting, ito raw ay napaka-obvious. Ang sect leader ay napamura at mula sa Shintai sect ay ilang mga sekta pa ang inatake ng isang unknown man at ang lahat ng mga sektang iyon ay tinalo ng unknown man na ito ng mag-isa, nagawang manakaw ng napakadali ang kanilang mga itinatagong nakaw na kayamanan. Kabilang sa mga stolen items na ito ay mga secret ledgers nagtatala ng hindi mabilang na mga heinous crimes at smuggling, ang government ay in-inform. Kalakip na ang Shintai sect, ang lahat ng inataking sekta ay bumagsak kahit na maayos naman ang katayuan nila noon at ang lahat ng iyon ay dahil sa isang unknown man na ngayon ay kilala na bilang Chivalrous Divine Thief, isang chivalrous thief na ang ginagamit sa pakikipaglaban ay ang kanyang kamao. Ang libro ay itiniklap ni clan leader yun.